Alis na ako, Patring. Bukas na ako makakabalik. Kailangan mo ba talaga ngayong gabi umalis? Alam mo naman na halos walang ilaw sa dadaanan mo. Nag-aalala ko. Oo, ayos lang. Meron naman akong gasera na dala. At alam mo naman na bukas ng umaga, kailangan ko ulit magtrabaho sa palayan dahil dadalaw na ang maniningil. Kaya kailangan ko na agad makahanap ng pera pambayad. Maliban doon, kailangan din ng pera para sa anak natin. Ay, nag-aalala ko. May nababalitaan kasi ako nawawalang mga kababayan natin. Walang may alam kung saan sila nagpunta o kung may nangyari ba sa kanila. Hindi naman natin yung kababayan. Mga pulubi yung nagsisimulang mawala. Baka lumipat na sa ibang baryo at doon na nanirahan. Wala naman talaga silang permanenteng tinutuluyan. Halika nga rito. Ay sus, nag-aalala na naman ang asawa ko. Pero parang kakaiba kasi. May ibang nakakausap ako na hindi nila gusto sa ibang baryo at mas gusto dito. Tas bigla na lang mawawala. Dako, masyado ka lang nag-aalala. Huwag mo nang isipin yon. Meron ako nilutong pagkain pang umagaan dyan para pagising mo, hindi ka na magluluto. Ay, talaga ba? Ako na lang dapat ang gagawa. Hindi ka patuloy nakapagpahinga. Hayaan mo na ako. O siya, sige na, aalis na ako ha. O sige, alam ko naman na hindi kita mapipigilan. Mag-ingat ka ha. Hihintayin kita bukas. Umalis na ang asawa ni Patricia. Naglakad ito papunta sa bayan. Napatingala siya sa mga banderitas na nakatali sa mga poste. Tahimik ang paligid. Mukhang tulog na ang mga tao. Oo nga pala, magpipista na. Parang may naglalakad pa palapit sa akin. May nakikita akong pala mga mata. Anong klaseng nilalang yan? Saan ako pwede magtago? Bakit may ganong klaseng nilalang dito sa bayan? Magandang gabi. Ikaw ba ang inaasahan namin panauhin? Ikaw pala. Hindi ba ikaw yung nakausap ko na nangako sa akin magbibigay sa amin ng tulong? Tapa. Naghihintay na ang tutulong sa iyo sa kanyang bahay. Hayaan mo ako't samahan kita papunta ron. Sige, maraming salamat ha. Pasensya na, may nakita kasi ako kaninang nilalang. Pula ang mga mata, kaya napatakbo ako kaya inihingal ako ngayon. Ayos lang, halika na. Habang naglalakad sila papasok sa madamong lugar, hindi mapigilan niyang mapatingin sa buong paligid. Parang pumapasok sila sa gubat pero hindi magawang umatras ng matanda dahil kailangan niya ng pera. Malayo pa ba tayo? Mukhang kanina pa tayo naglalakad eh. Malapit na, huwag kang mag-alala. Dahil gustong tumulong ng aking amo. Kahit magkano ang hingin mo sa kanya, nako, ibibigay nun. Talaga? Maraming salamat. Hindi nga ako nagkamali na kayo ang aking nilapitan. Tama ka, hindi ka nagkakamali. Nandito na tayo. Dito kayo nakatira. Mukhang abandonadong bahay na to ah. Parang napakalumang panahon pa itinayo. Hindi sumagot ang lalaki sa matanda. Nauna lang itong naglakad papasok ng bahay. Habang papalapit, nakakaramdam ng matinding kaba ang matanda sa hindi malamang dahilan. Papasok na sana siya nang biglang may maapakan siyang malambot na bagay. Itinapat niya ang gasera sa naapakan niya at nagulat siya nang makitang isa yung putol na kamay ng tao. Kamay! Bakit may kamay dito? Mukhang hindi na namin kailangang magpanggap. Nanlaki ang mata ng matanda nang makita niyang unti-unting nagiging malaki ang katawan ng lalaki hanggang maging pula ang mga mata nito at nagkaroon ng mahabang dila. Halimaw! Habulin mo siya. Siya ang sunod kong magiging pagkain. Huwag po kayong mag-alala. Hindi siya makakatakas. Diyos ko, ano ito pinasuka ko? May ulo! Ang ulo na to, isa sa mga pulubing nawawala. Ito sinasabi ng asawa ko. Kinakailangan ko magtago. Alam kong nandito ka lang. Hindi ka makakatakas.
Kung ako sa'yo, di mo na ako papahirapan. Ganyan din sa sarili mo. Peste, mga aswang ang naninirahan dito. Kailangan to malaman ng mga tao. Talaga? Paano mo naman nasasabihin? Nanlaki ang mata ng matanda nang malaman na nasa likod na niya ang nilalang at bago pa man siya makapagsalita, hinawakan na nito ang ulo niya at mabilis na binalian siya sa lieg. Sa wakas. May pandagdag sa pagkain ngayong pista. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Warren, isang manunulat sa aming bayan. At bilang isang masugid ninyong tagapakinig, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi din ang kwento ng aking lolo na si Lolo Martin. Isa siyang masipag na asindero at magsasaka at proud ako na isa ako sa kanyang mga apo na pinapag-aral niya at pinapagtapos sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang aking mga magulang ay may mga negosyo na din. Noong bata pa lang ako, maraming mga kwento si Lolo sa akin lalo na bago ako matulog. At sa mga kwentong ito, may isang tumatak sa aking isipan. Ito ay nangyari noong nasa 20s pa lang ang edad ni Lolo. Kinwento niya ang naging buhay nila ni Lola Patring at kung gaano niya kamahal ang pagsasaka at ang iniwan na inspirasyon ni Lola Patring bago ito pumanaw. Ang mga unang kwento ni Lolo tungkol kay Lola ay parang hindi makatotohanan. Siguro dahil bata pa lang ako noon. Pero noong nasabi sa akin ni Mama ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ni Lola Patring, pinilit ko si Lolo na magkwento sa akin. Ang una niyang sinabi sa akin ay kinagulat ko ay ampun lang si Lolo Martin. Nung sanggol pa lang siya, iniwan siya ng totoong magulang niya sa harap ng bahay ni Lola Patring. At laking pasasalamat ni Lolo na tinanggap at tinuring siyang tunay na anak ni Lola Patring. Pero sa kasamaang palad, bago pa man makita ni Lolo Martin ang asawa ni Lola Patring, biglang nawala ito. At ang rason ng pagkawala ay nalaman lang nila noong mahulog sila sa patibong ng kalaban. At bago ko pa kayo maunahan sa kwento, kumuha muna kayo ng pagkain o magtimpla ng kape. Gusto ko din sanang itanong kung anong oras niyo ito napakinggan. I-comment nyo na lang po sa baba. Sisimulan ko na ang kwento. Magkikwento akong parabang ako si Lolo Martin. Martin, tanghali na. Sumilong ka na muna. Sabihan mo din ang kaibigan mo si Bert. Sige po, Nay. Sisilong po kami. Tatapusin ko lang po ito. Nako, magtatagal ka na naman yan. Sige na ha. Opo, sandali lang po, Nay. Pinunasan ko ang pawis kong kanina pa walang tigil sa pagtulo. Tapos na akong mag-araro kanina kaya hinahanda ko ang lupa sa pagtatanim ko ng palay mamaya. Napatingin ako sa malawak na sakahan. Tinatawag ba ako ng nanay mo? Parang narinig ko yung pangalan ko eh. Opo, pinapasilong na raw po tayo. Akala ko kung ano. Matatapos na din naman ako sa ginagawa ko eh. Kaya nga, nag-aalala lang si Nanay dahil mainit yung sikat ng araw eh. Nako, hindi ko naman nararamdaman yung init eh. Simula pa ng bata tayo, nandito na tayo sa sakahan eh. Tama po, parang normal na lang din sa akin yung maarawan kahit buong maghapon pa eh. Kung hihinto din tayo, panigurado magkakaroon din ng problema sa produksyon ng palay. At mababawasan naman yung kita natin. Huwag niyo na po sa akin ipaalala. Nadadagdagan lang po yung problema ko eh. Oh, bakit? Ano bang problema nyo ngayon? Si Nanay po kasi may dinaramdam na sakit. Alam mo naman po na matanda na siya, di ba? Wala pa kaming alam kung anong klaseng sakit dahil hindi pa siya nakakapunta sa ospital para magpatingin sa doktor. Ilang beses ko na rin po sinabi sa kanya na pumunta na kami, pero ayaw niya. Nag-aalala ako para sa kalusugan niya. Pareho lang pala tayo. Yung asawa ko manganganak na sa susunod na buwan. Hindi pa malaki ang ipon ko lalo na't ang laki ng porsyentong kinukuha ng may-ari ng lupang sinasakahan natin. Ay, ewan ko ba kung bakit. Wala naman siya pamilya kung mag-anak na binubuhay. Alam mo, mas nararamdaman ko yung sakit ng mga problema natin kaysa sa sikat ng araw eh. Nako, tama ka.
Laki na nang kinuha sa atin ng asindero na yun. Halos kalahati na nung kinita natin. Tayo na nga yung nagpapakahirap rito. Laki pa nang kinukuha sa atin. Hirap talaga kapag nangungupahan lang tayong mga magsasaka, no? Ay naku, tama ka. Kahit ako, gusto ko na magreklamo pero hindi ko magawa eh. Dahil ayaw kong paalisin ako dito. Lalo na ngayon na kailangan talaga ng pera. Sabay kaming napabuntong hininga ni Bert. Pareho kaming lumaki sa hirap. Bata pa lang kami, alam na namin na bawat kinakain namin ay mahalaga at sa pagtatrabaho namin nakasalalay ang susunod naming pangangailangan, lalo na't mag-isa lang akong pinalaki ni nanay. Hindi pa man ako nakakapagsalita, misteryosong nawala si tatay at hanggang ngayon umaasa si nanay na babalik si tatay. Tanghaling tapat na, Martin. Halika na, kakain na din tayo. Nay, ba't ka pa pumunta rito? Teka, ano po yung dadalhin mo? Nay, ako na po. Mabigat po yung sako. Hindi naman masyadong mabigat. Ako na. Alam kong pagod ka, Bert. Magpahinga ka na din. May pagkain din ako niluto sa kubo. Baka gusto mo sumalo sa amin. Maraming salamat, Nanay Patring. Pero meron din niluto yung asawa ko sa bahay. Uwi na lang ako. Ay, sakto lang. May kamote ako niluto. Magdala ka para kay Elsa. Paborito niya to. Naku, nakakaya naman po. Maraming salamat, Nanay Patring ha. Huwag ka na mahiya, iho. Sige na, halika na kayo. Nay, ako na po yung magdadala nito. Kinuha ko sa kanya ang sako na may mga palay. Ayaw pa sana niyang ibigay pero pinilit ko siya. Kahit man lang kulang kami sa pinansyal at mga material na bagay, ang pagmamahal at ang pagturing sa akin bilang kadugo ni nanay sobra pa sa natanggap ko. Hindi po ako totoong anak ni nanay. Inampon lang nila ako matapos nilang makita ako sa harap ng kanilang kubo. Hindi ko po alam kung sino ang aking mga magulang at hindi din ako interesado na malaman. Para ko ng lola si nanay pero mas gusto kong tawagin siyang ina ko kaysa maging lola. Nang makarating na kami sa kubo, pumasok agad si nanay at dumiretso sa kusina. Habang naghihintay kami, nakuha ang atensyon namin sa papalapit na lalaki. Napakunot noo ako. Martin, may masama akong kutob. Bakit siya pumunta ulit dito? Anong ibig mo sabihin? Ano naman kailangan niya? Nandito ang asindero. Oh, kala ko hanapin ko na naman kayo sa palayan eh. Mabuti, nandito kayo. Alam ko na benta na ninyo ang mga palay nung nakaraang linggo. At napansin kong kulang ang binigay niyo sa parte ko. Kulang? Hindi ba't kalahating porsyento na yung kinuha niyo sa kita namin? Tama. Ngunit magbabago na ang aking patakaran ngayon. 60% na ang kukunin ko sa inyo. Ano? Bakit tumaas? Wala naman po kami nilabag sa inyo ah. Nagtatrabaho nga kami ng maayos eh. Bakit kailangan mo pantanungin? Ako may-ari ng palayan, kaya ako masusunod. Anong kalokohan ba? Martin, huminahon ka muna. Mawalang galang lang ho, pero mukhang hindi namin matutupad ang porsyento na yan kasi nagbabayad pa kami ng porsyento sa buwis. Pwede ba kaming manghingi ng konsiderasyon? Ang konsiderasyon lang natatanggapin ko ay ipagpapalibang ko ang pagbabayad nyo ngayong linggo. Babalik ako sa susunod na linggo, ha? Pero hindi na po ito makatarungan. Wala na po kaming kinakain dahil napupunta na sa inyo lahat. Martin, anong naririnig kong bangay? Ay, Don Dominador, nandito po pala kayo. Mukhang nawawalan na ng respeto yung anak mo, Manang Patring, ha? Tandaan nyo, ako pa rin ang masusunod kahit anong mangyari. Kung ayaw nyo sa patakaran ko, edi umalis na kayo rito at doon kayo manirahan sa kalsada. Don Dominador, mukhang may hindi pagkakaintindihan. Kung yun ang gusto nyo, kunin nyo na lahat ng perang pinaghirapan namin. Diyan kasi kayo magaling. Magbabayad po kami. Maraming salamat sa palugit. Hinawakan ako sa dibdib ni Bert at siya na ang nakipag-usap sa asindero. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang kalamnan ko habang nakatingin sa asindero. Gusto kong sumabog pero alam kong hindi lang ako ang magdadala ng problemang sinimulan ko kundi pati na din si nanay. Umalis na ang asindero at lumapit sa akin si Bert.
Hindi ko kayang paalisin tayo ni Don Dominador dito. Tulad ng sinabi ko, kailangan ko ng pera. Pero kahit anong paghihirap natin, hindi pa rin matutustusan yung pangangailangan natin dahil sa mga taong tulad niya. Ay, Diyos ko, uminahon ka nga muna, Martin. Sumasakit ang dibdib ko sa'yo. Ano po, Nay? Nay, umupo ka muna. Anak, naiintindihan ko ang galit mo. Ngunit hindi ito ang tamang solusyon. Hindi galit. Napakagatlabi ako habang nag-aalalang nakatingin kay nanay na hawak ang kanyang dibdib. Naramdaman ko naman ang tapik sa akin ni Bert kaya napalingon ako sa kanya. Nanay Patring, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako dahil lang to sa pagod. Huwag kayo mag-alala. O eto ang kamote para kay Elsa, Bert. Maraming salamat, nanay. Kailangan ko palang umuwi. Inahanap na ako ni Elsa ngayon. Hindi na ako nakalingon pa kay Bert dahil kanina ko pa pinagmamasdan ang kalagayan ni nanay. Alam kong sa lalong madaling panahon kailangan ko nang makahanap ng tulong. Pumasok na tayo sa loob, Nay. Pasensya na po sa ginawa ko kanina. Desperado lang po ako lalo na kailangan natin ng pera para sa'yo. Martin, huwag mo akong alalahanin. Wala lang to nararamdaman ko. At yung babayaran natin sa susunod na linggo may naipon naman ako. Pwede na yun na muna ang gamitin natin. Pero Nay, para sa'yo yun eh. Kung sakaling kailangan mo ng pambili ng gamot. Hindi nga yung sapat kung magpapakonsulta tayo sa doktor eh. Anong gamot? Wala akong sakit. Ang gusto ko sanang paggamitan ng pera ay para sa pag-aaral mo. Pwede ka pa namang mag-aral. Nay, malaki na po ako. Tsaka hindi ko na kailangan ng pag-aaral na yan. Dahil hindi naman kailangan ng diploma para magsakay. Teka, mangingi lang po ako ng tulong sa bayan. Ayoko pa magpatuloy ang sakit mo. Wala nga akong... Nay, ikaw ang pamilya ko. Ayokong pati ikaw kuhain sa akin. Hinawakan ko ang payat na mga kamay niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang luha. Pinunasan ko yon. Walang nagsalita sa amin pero ang aming mga mata ay puno ng mensahe sa isa't isa. Hindi nagtagal pumunta si nanay sa loob at naghanda ng aming makakain. Ito palagi ang ginagawa ni nanay para maiba ang aming usapan lalo na kung tungkol sa kanya ang aming pinoproblema. Napabuntong hiling na lang ako at hinayaan ko lang muna siya. Habang kumakain, nag-iisip akong pupunta ako sa bayan mamayang hapon para manghingi ng tulong. Nay, pupunta po ako ng bayan mamaya. Hindi ko na po kayang umasa sa inaanin natin, lalo na tinaabuso lang tayo. Pupunta ng bayan? Bakit? Anong gagawin mo doon? May maghahanap po ako ng pwede nating mahinga ng tulong. Anak, hindi mo na kailangang... Nay, patawarin niyo po ako. Pero hindi ko kayang pabayaan ka. Gagawin ko po yung lahat para gumaling ka. Kahit pa man lumuhod ako sa mga taong mayayaman dun sa bayan. Anak, hindi ba't sinabi ko na sa'yo tungkol sa tatay mo? Alam mong nawala ang tatay mo pagkatapos ng pumunta at nanghingi din ng tulong. Paano kung yung sinasabing tutulong ay masama din tulad ng sa tatay mo? Alam ko po, Nay. Pero wala na pong ibang paraan eh. Hindi niyo man po ako payagan. Pupunta pa rin po ako. At kapag nakuha ko na yung pera, pupunta tayo sa ospital. Nakita kong magsasalita pa sana si nanay nang biglang napahawak siya sa kanyang dibdib at nakita ko sa ekspresyon niya ang sakit na kanyang dinaramdam. Nag-aalala akong lumapit sa kanya habang nag-iisip kung anong pwede kong gawin para maibsan ang pagdurusa niya. Nay, anong gagawin ko? Iinom ka ba ng tubig? Sabihin mo lang sa akin. Gusto ko na muna mahiga, anak. Mawawala din to. Sige, umawa ka sa braso ko, Nay. Ayan. Dahan-dahan lang po sa paglalakad, ha? Salamat, anak. Nayos na ako dito. Higa na lang muna ako. Apo, Nay. Magpahinga ka muna, ha? Anak, hindi ba kita mapipigilan sa pagpunta sa bayan? Nay, kailangan nga po natin ng tulong. Wala po ako malapitan dito. Kasi halos lahat nangangailangan. At ang asendero na yun, alam mong hindi yun magbibigay.
Basta, mag-iingat ka ha. Huwag kang pupunta doon ng gabi o magpapaabot ng gabi. Hindi natin alam kung ano ang kapahamakan ng meron doon. Opo, Nay. Pero babantayan ko po muna kayo bago ako pumunta ron. Sabihin niyo lang po sa akin kung may kailangan kayo, ha? Kung maaari lang na mawala na ito para hindi mo na ipagpatuloy ang plano mo, anak. Iyon lang ang hiling ko. Napapikit ako sa sinabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nahihirapan ako habang nakatingin sa kanyang nakahiga pero alam kong mas nahihirapan siya. Bata pa lang ako, hindi na ako pinapapunta ni nanay sa bayan dahil natatakot siyang mawala ako tulad ni tatay. Kung minsan man sinasama niya ako sa bayan pero hindi kami nagtatagal doon. Ay, gagaling ka. Maniwala tayo sa Panginoon. Hinalikan ko ang kanyang noo sa kaumupo sa sahig. Binantayan ko lang muna si nanay hanggang sa makatulog siya. Matapos ang ilang oras, napansin kong hapon na kaya nagluto muna ako ng ginisang sitaw saka inilagay ang pagkain sa lamesa. Ayos na to. May pagkain na si nanay kapag nagising siya. Kailangan ko na pumunta ron. Kailangan ko rin magtanim ng palay bukas. Sana may mahingan ako ng tulong. Pagkatapos kong isarado ang pinto, nagsimula akong maglakbay. Habang nasa daan, marami akong nakikitang magsasakang halos maging kuba na sa pagtatanim at pag-aani ng palay, pero hanggang ngayon, hindi pa din namin makamit ang tamang bayad ng aming pinaghirapan. Inabot ako ng halos kalahating oras sa paglalakad papuntang bayan at ang unang bumungad sa akin ay ang makukulay na banderitas ng bayan. Teka, parang pamilyar yung ganitong sitwasyon ah. Minsan pumunta kami rito nung bata pa ako at hinahanap niya si tatay. Teka, ito yung araw kung saan nawala si tatay. Fiesta ng bayan. Naglakad ako at halos puno ang bayan. Maraming namimili at ang ibang mga bata naman ay naglalaro sa daan. Meron din akong nakitang sumasayaw sa kabilang kalsada at maraming nakikinood. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o saan ako magsisimula. Napatingin ako sa suot ko. Puno ng lupa ang aking mga mata at nagmumukha akong pulubi katabi ang mga tao sa bayan. Babalik na sana ako ng paglingon ko, bigla akong may nakabangga. Ay, paumanin po. Hindi ko po nakita na nandiyan pala kayo sa likod ko. Magandang hapon, iho. Hindi, ayos lang. Mukhang nadumihan ko po yung puting sandalyas niyo. Patawarin niyo po ako. Alam mo, nag-aalala ka sa mga hindi importanteng bagay. Sandalyas lang yan. Mukhang hindi mo alam ang pupuntahan mo, iho. Nawawala ka ba? Saka lang ako tumingala sa kanya pagsabi niya noon. Isang nasa 30 anyos na babae ang nasa harapan ko ngayon. Napansin ko agad sa kanyang suot na isa siya sa mga mayayamang tao dito sa bayan. Maamo ang kanyang mukha at napakabait niyang tingnan, ngunit napansin ko lang na ang kulay ng kanyang balat ay mas maputla. Hindi ko mapigilang mapatungo ulit dahil nahihiya ako sa itsura ko ngayon. Oh, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala po. Uuwi na po sana ako. Pasensya na po talaga sa nadumihan ko sandalyas niyo ha. Wala po akong pambayad eh. Iho, may sinabi ba ako na kailangan mong magbayad? Wala naman, di ba? Napansin ko lang kasi na mukhang wala ka sa sarili. Kailangan ko po kasi ng tulong. Alam mo, halika. Pumunta tayo sa tindahan niyon at doon tayo mag-usap. Dahil sa sinabi niya, napatingala ulit ako at nakita kong nakangiti siyang tumango sa akin. May parte sa aking kuhain ang oportunidad na ito pero hindi ko rin alam kung tama bang pagkatiwalaan ko siya. Pero mabait siyang ginang. Kung uuwi akong hindi nakakahingi ng tulong, di ko alam kung bukas o makalawa, kakailanganin na namin ng pera ni nanay.
Halika dali. Umupo ka dito. Ako nga pala si Mercado. Ako po si Martin. Magsasaka po ako sa kabilang baryo. Tama nga ang hinala ko. Isa kang magsasaka. Alam mo bang malapit ang puso ko sa inyo? Kung hindi kayo nagtatrabaho, walang makakain ng taong bayan. Natahimik ako sa sinabi niya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong papuri para sa mga magsasakang tulad namin. Maraming salamat o Ginang Mercado. Napunta po ako rito dahil naghahanap po sana ako ng taong mahihingan ng tulong kasi kailangan ko po ng pera para ipagamot yung nanay ko na may sakit. Pero hindi ko po alam na may pista pala sa bayan. Tsaka mukhang hindi po ito yung tamang panahon ng pagpunta ko rito. Martin, iho. Tamang-tama ang pagpunta mo dito. Ang nakakausap mo ngayon ay ang dating mayora ng bayang ito. Po? Talaga po? Oo, iho. At masaya ako nakita kita dahil makakatulong muli ako sa mga katulad ninyong magsasaka kahit na wala na ako sa serbisyo. Bukas pumunta ka sa aking bahay at doon tayo magsalo-salo. Akin ding ibibigay sa iyo ang aking tulong. Hindi po ba ako nananaginip? Maraming salamat po, Mayora. Natutuwa ako sa tulad mong bata, Martin. Masipag at malayo mararating. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Magsasalita na sana ako nang biglang may naramdaman akong nakatayo sa aking likod. Napalingon naman ako kaagad at nagulat nang may makitang matipunong lalaking nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon at nanindig panandalian ang balahibo ko sa batok. Leo, nandito ka na pala. Eto pala si Leo, ang palagi kong kasama. Siyang maghahatid sa iyo bukas. Mukhang kailangan na naming umalis. Aasahan ko ang iyong pagdalo bukas. Dito ka na ulit pumunta. Hihintayin ka ni Leo. Maraming salamat po ulit, Ginang Mercado. Ingat po kayo, ha? Ngumiti siya sa akin at kumaway. Sumama sila sa kumpulan ng tao bago tuluyang nawala sila sa aking paningin. Hindi mawala ang saya na aking nararamdaman. Agad akong umuwi pero dahil hindi ko napansin ang oras na abutan ako ng gabi sa daan. Sa wakas, nadadala ko na si nanay sa ospital. Ano yun? Parang may nakasunod sa akin. May tao ba dyan? Biglang huminto ang kaluskos. Hindi pa ako nakakalayo sa bayan, sa malayo nakikita ko pa ang matitingkad na ilaw. Napakunot noon na lang ako at saka nagpatuloy sa paglalakad. Wala akong dalang gasera kaya tanging sinag ng buwan ang nagsisilbi kong ilaw. Ngayon pa lang ako naglakbay dito ng gabi. Hindi na kasi ako pinapaalis si nanay pagsapit ng ganitong oras eh. Kasi may nangyari kay tatay nun. Pero ano nga bang nangyari? Parang may nakasunod talaga sa akin. Kailangan ko magbandali. Bumilis ang lakad ko na parang ako ay tumatakbo na. Mas lumakas ang kaluskos kaya mas nakumpirma kong hinahabol ako. Napalingon ako sa likod at nanlaki ang mata ko nang may makita akong malaking katawan sa malayo. Pula ang mga mata nito. Anong klaseng nilalang yun? Paglingon ko sa harap may nakita naman akong isang babaeng nakatayo sa daan. Napahinto ako at napaupo sa damuhan. Ramdam ko ang panlalamig ng katawan ko at maraming pumasok sa isipan ko. Ito bang nangyari kay tatay kaya nawala siya? Anong gagawin ko? Saan ako manghihingi ng tulong? Anak! Martin! Teka, ang tinig na yun. Boses yun ni nanay. Si nanay ang babaeng nakatayo sa daan. Nay! Nandito po ako! May sumusunod po sa akin! Nay! Tumakbo ka, Paleo! Huwag ka dyan! Diyos ko, Martin! Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpapagabi! Kinakailangan na nating umuwi, Nay. May nakakatakot na nilalang na humahabol sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Ha? Ano yung naririnig ko? Nakakatakot! Hindi ko alam, Nay. Halika na po. Kailangan na natin tumakbo. Halos silain ko na si nanay para lang makatakbo kami papalayo sa humahabol sa amin.
Lumingon ulit ako sa likod at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong mas malapit na sa amin ang nilalang. Aswang! Nay, kailangan pa natin bilisan ng takbo. Halika na, Nay! Diyos ko! Malapit na sa atin ang aswang! Huminto kami at hinila ko papunta sa likod ko si nanay at humarap sa aswang. Huminto din ang aswang at tumingin sa likod kung saan nanggagaling ang sipol. Sa hindi malamang dahilan, pamilyar sa akin ang tindig ng nilalang. Nanginginig ang kalamnan ko habang nakatingin sa matutulis nitong ngipin at mapupulang mga mata. Dahan-dahan kaming umatras ni nanay. Akala ko susugod ito sa amin, pero bigla na lang itong tumalikod kasabay ng muling pagkarinig namin ng sipol. Parang may nag-uutos sa halimaw na yun. Alika na, Martin. Mabuti't umalis na ang aswang. Mabilis kaming umuwi ni nanay. Inabot pa kami ng halos 20 minuto dahil malayo pa kami sa kubo. Sa kabutihang palad, wala nang humabol sa amin. Pagkarating namin sa bahay, agad na sinarado ni nanay ang pintuan. Napahawak sa dibdib niya habang hinihingal kaya't lumapit ako sa kanya. Nay, umupo ka muna rito. Ano bang iniisip mo, Martin? Hindi ba't sabi ko na huwag kang lalabas ng gabi? Paano na lang kung may nangyari sa'yo? Ay nako, Diyos ko. Hindi ko pa nahahanap ang tatay mo. At ngayon ikaw naman ang sunod na mawawala. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po napansin ang oras. Diyos ko, Martin. Nay, wag po kayo umiyak. Ayos lang po ako. Nagpapasalamat ako na ayos ka lang. Pero kung totoong nakita natin, maaaring tama nga ang hinala ko na may aswang dito sa ating baryo. At ang tatay mo, paano na lang kung may ginawa sila? Ay nako, Diyos ko. Hindi, buhay pa ang asawa ko. Napahagulhol si nanay. Wala akong nagawa kundi yakapin siya. Walang lumalabas na salita sa bibig ko. Pati ako ay gulat sa lahat ng nangyari. Hindi alam na totoo ang aswang na akala ko noon ay kwentong bayan lang. Lumipas ang ilang minuto, huminto na sa pag-iyak si nanay at lumayo sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag na huwag ka nang lalabas sa gabi, ha? Opo, Nay. May balita po pala ako sa inyo. Nay, may nakausap ako na dating mayora sa bayan natin. Sinabi niya tutulong siya sa atin. Ito na po yung pag-asa natin. At iniisip kong ito na rin po yung magiging paraan para hanapin natin si tatay. Baka may alam ang mga tao ron nung pumunta si tatay sa bayan. Oh, ikaw lang ang pupunta. Ay, hindi anak. Kung totoo man niyang tutulong, sasama ako. Pero na hindi na kailangan. Tsaka umaga naman po ako pupunta ron at hindi na ako magpapagabi. Hindi. Hindi pa din ako mapakali sa sinasabi mong hihingi ka ng tulong. Sasama ako sa iyo bukas sa ayaw at sa gusto mo. Nakita ko ang pagiging seryoso ni nanay kaya't hindi na ako nagsalita. Ang iniisip ko lang ay ang kalagayan niya, pero kung masusolusyonan na namin bukas ang aming problema sa pera, pwede ko na siyang ipagamot. Tumango na lang ako at inalalayan siya papunta sa kanyang kwarto. Kumain ka na, anak. May iniwan akong pagkain sa lamesa. Napagod ako sa pagtakbo natin, kaya kailangan ko na munang magpahinga. Opo, Nay. Maraming salamat po. Tawagan niyo lang po ako kung kailangan niyo ng tulong, ha? Oh, sige anak. Basta, huwag na huwag kang magbubukas ng pinto kahit pa may kumatok, ha? Hindi po, Nay. Lalo na't may nakita ako nilalang na ganun. Tumango si nanay sa akin saka pumikit habang hawak-hawak pa din ang kanyang dibdib. Binantayan ko lang muna siya bago ako lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina. Napakatahimik ng gabi at hindi pa din mawala sa isipan ko ang pagiging pamilyar ng nilalang na yon. Kung malapit pa sa bayan namin nakita ang aswang na yun, ibig sabihin ba nasa bayan nagtatago ang aswang? Sana hindi tama si nanay na pwedeng sinaktan si tatay ng aswang na yun nung pumunta rin siya sa bayan. At sana buhay pa siya.
Tahimik lang akong kumain tapos nagligpit ng matapos na akong kumain. Pumunta ako sa sala at natulog sa mahabang upuan doon dahil sa pagod. Agad akong nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras na akong natulog pero bigla akong nagising nang biglang may narinig akong kalabog sa kwarto ni nanay. Nay, anong ginagawa niyo rito sa kwarto? Ayos lang ba kayo? Dahan-dahan akong lumapit at bubuksan ko na sana ang pinto nang may maapakan akong likido. Napatingin ako sa sahig at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong dugo ang aking naapakan. Ano tong dugo? Saan to galing? Nay, anong... Ah! Sa pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si nanay na puno ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Nakamulat pa ang mga mata nito at nakatingin sa akin. Napako ang paa ko sa kinatatayuan ko at aatras na sana ako nang may maramdaman akong tao na nasa aking likod. Nanginig ang buong kalamnan ko habang dahan-dahan akong lumingon. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang mga babaeng may mahabang pakpak at ang mga matay mapupula. Ikaw na ang susunod! Napabalikwas ako sa kinahigaan ko. Ramdam ko ang tulo ng aking pawis. Agad akong tumayo at tumingin sa kwarto ni nanay. Tumakbo ako papasok doon at nakita kong wala doon si nanay. Nanay! Anak! Oh, ano nangyari? Bakit pawis sa pawis ka? Nay, nakita kitang... panaginip lang po pala lahat. Ah, bakit? Ano ba na panaginipan mo? Napahinto ako sa tanong ni nanay. Panaginip lang pala ang lahat pero hindi mawala ang nginig sa kalamnan ko. Parang totoo ang lahat ng nangyari. Ano anak? Ayos ka lang ba? Halika nga rito. Uminom ka na muna ng tubig. Ayos lang po ako, Nay. Masamang panaginip lang po. Ganun ba? Dahil yata nasobrahan ka ng tulog. 7:00 na. Halika na. Kumain na tayo. Sige po, Nay. Salamat po sa pagkain. Habang kumakain, hindi ko mapigilang mapatulala. Biglang may nakita akong lumipad na kutsara kaya gulat akong napalingon kay nanay. Parang pasan mo, mundo. Hindi mo naubos ang pagkain mo dahil mas matagal ka pang nakatulala kaysa dyan sa kumain. Pasensya na, Nay. Ngayon tayo pupunta. Sigurado ka na ba dyan? Opo, Nay. Inimbitahan po ako sa kanilang bahay at magkakaroon daw po ng kaunting salo-salo. Ganun ba? Sakto lang. Gusto ko siya makita at makapagpasalamat na din sa gagawin niyang pagtulong sa atin. Nagluto din ako ng kamote para ibigay sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, siya ba si Mayora Mercado? Yung dating mayora ng bayan natin. Tama po kayo, Nay. Naririnig ko noon na usap-usapan na mabait nga siya. Tama po kayo. Nakausap ko po siya at hindi man lang siya nagdalawang isip na hawakan ako mandiri sa kasuotan kong puno ng putik. Tumango si nanay at ngumiti, pero hindi nagtagal nakita ko ang pangamba sa kanyang mukha. Hindi tayo dapat abutin ng gabi, anak, ha? Opo, Nay. Pagkatapos naming kumain, naghanda na kami sa aming pagalis. Dala ang kamote na nakalagay sa dahon ng saging. Nagsimula na kaming maglakbay. Nang madaanan namin ang lugar kung saan namin nakita ang aswang, agad na nanindig ang aking balahibo. Nay, ayos ka lang ba? Pwede tayo magpahinga muna. Ayos lang ako, anak. Kagabi nga'y nagawa akong tumakbo pa uwi. Hindi naman din tayo malayo sa bayan. Nakita naman po yung dibdib mo pagdating natin sa bahay. Oh, ikaw ba naman na tumakbo ng pagkalayo-layo? Nakalimutan pa nga po nating malayo pa pala yung kubo.
Sabay kaming nagtawanan kasabay ng pagdating namin sa bayan. Tulad kahapon, marami pa ding mga tao sa daan. Hindi ko mapigilan ng sarili kong mamangha sa mga makukulay na banderitas at suot ng mga tao. Ngumiti ako at lumingon kay nanay. Nakita ko din sa mata niya ang saya. Dahan-dahan kaming nakiraan sa mga taong nagkukumpulan hanggang makarating kami sa tindahan. Teka, yung lalaking yun, hindi ako nagkakamali. Si Si Bert ba yan? Bert nga. Bert! Martin! Nandito pala kayo. Magandang umaga, Nanay Patring. Anong pakay niyo ho dito? May hinihintay kaming tao rito. Nanghingi kasi ako ng tulong kahapon rito sa bayan. At sa kabutihan palad, nakita ko si Ginang Mercado. Sige ng merkado? Siya din yung hinihintay ko eh. Teka, ibig sabihin, lumapit ka rin sa kanya para manghingi ng tulong? Hindi ako lumapit. Siya ang kusang lumapit sa akin. Ang bait niya, di ba? Oo, tulad ng sa akin. Siya rin yung unang kumausap sa akin eh. Alam mo, lumapit ka, ang hina ng boses mo dahil sa ingay yan eh. Ano? Nung isang araw may nakausap akong pulubi. May nagbigay daw sa kanya ng tulong. At pagbalik ko dito, hindi ko na siya mahanap. Iniisip ko, binigyan siya ng tulong na sapat para hindi na siya maging pulubi. Baka, ito na rin yung oportunidad natin. Talaga? Ako, salamat naman talaga. Magsasalita pa sana ako nang biglang may lumapit sa amin. Si Leo. Nakasuot siya ng jacket kahit na napakainit ng araw. Tumingin siya sa amin at hindi nakaligtas sa mata ko ang parang kalmot sa kanyang pisngi. Bakit may kasama ka? Kasama ko po si nanay kasi may gusto po siyang ibigay kay Mayora bilang pasasalamat. Pero hindi siya imbitado. Iho. Pasensya na, pero imbitado lang ba ang pwedeng pumunta doon? Oo, yun ang sinabi niya. Ayos ka lang ba? Bakit? Nananakit ba yung tenga mo? Wala. Sige na, pwede ka nang sumama. Halika kayo. Nauna siyang maglakad at sinundan namin siya. Sa gilid may nakita kaming kotse. Pumasok doon si Leo at tumingin sa amin. Pumasok kayo. Malayo ang pupuntahan natin kaya kailangan natin ng transportasyon. Mauna ka na nanay. Grabe, ang yaman talaga ni Ginang Mercado. May kotse pa siya oh. Bagay na wala yung mga asindero. Ang ganda talaga maging mayaman, no? Pagpasok namin sa kotse, nagmaneho na si Leo papunta sa bahay ni Ginang Mercado. Napatingin ako sa labas at napansin kong lumalayo na kami sa bayan hanggang pumasok na kami sa isang masukal na daan. Manong, nasa tamang daan ba tayo? Oo, hindi na malayo. Maghintay lang kayo. Hindi naman pala tayo malayo eh. Bakit dito nakatira ang Mayora? Hindi ba dapat malapit siya sa bayan? Mas gusto niya na dito manirahan kung saan siya lumaki noon. Lumaki nun? Napatingin ako ulit sa labas at napansing mas pumapasok kami sa gubat. Napakunot noo ako at tumingin kay Leo na diretsong nakatingin lang din. Matagal pa ba? Lahin na natin eh. Andito na tayo. Pagkasabi niya noon, huminto ang kotse at lumabas na siya. Tumingin ako sa paligid at sa gawing kanan namin nakita namin ang isang malaking bahay na may makalumang disenyo. Tinapik ko si nanay kaya nagising siya. Nay, andito na po tayo. Nandito na tayo. Teka, nasaan ang bahay? Nasa loob na tayo ng gubat. Dito nakatira si Ginang Mercado. Huwag po kayo mag-alala. Magpapatid na lang po tayo pag-uwi mamaya. Diyos ko, may nagtatayo pa pala ng bahay na ganito. Ang layo sa sibilisasyon. Sumunod kayo sa akin. May mga bisita rin sa loob. Hindi lang pala tayo mga bisita. Teka, ano yun? Bakit? Ano nakita mo?
Yung tsinelas na yun parang pamilyar. Nakita kong suot ata yun ng isang pulubing nakausap ko nung isang araw. O baka mamaya katulad lang. Talaga? Baka pareho lang. Bakit naman mapupunta tsinelas niya dito, di ba? Sa bagay. Tara na, nandun na si Leo eh. Sumunod kami kay Leo papasok ng bahay. Labis kaming namangha sa pagiging makaluma ng bahay pero itinayo ito 10 dekada na ang lumilipas. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang 3 bisita sa loob. Teka, si Don Dominador yan ah. Imbitado rin pala siya? Ibig sabihin ba, nangihingi rin siya ng tulong kay Mayora? Hindi ko alam. Pero baka isa rin to sa rason kung bakit tinaasan niyo yung kanyang porsyento. Ay, nag-iinit dugo ko dahil nakita ko siya. Oo, minahon ka muna Martin. Hindi itong tamang panahon para maglabas ka ng sama ng loob. Martin? Bert? Sino tong inyong kasama? Magandang tanghali ho sa inyo, Ginang. Magandang tanghali din sa iyo, Ginang Mercado. Ako si Patring. Anak ko si Martin. Talaga ba? Mabuti't sinama mo ang iyong nanay. Oh, tara, halika't maupo kayo. Maraming salamat. Ay, eto nga po palang kamote. Iniluto ko para sa inyo. Ay, naku, nag-abala ka pa. Leo, ilagay mo ito sa kusina at bigyan mo sila ng pagkain. Agad na sumunod si Leo at pumunta sa kusina. Napatingin ako kay Don Dominador. Hindi siya lumingon sa amin pero napansin kong hindi dahil kilala niya kami, kundi dahil parang wala siya sa kanyang sarili. Mga bisita ko din sila, Martin. Kaunti lang nakakapunta dito at pinapadalo ko, maliban sa malayo kami. Hindi naman gaanong madami ang handa ko. Leo, ang tagal mo! Dumagundong sa buong bahay ang sigaw ni Ginang Mercado. Pare-pareho kaming nagulat. Tumingin naman siya sa amin at mahinhin na tumawa. Pasensya na ha, masyadong matagal kasi. Minsan hindi na marunong sumunod sa akin ng mga alaga ko. Alaga mo? Tama. Eto na pala. Sige na, kumain na kayo. Pupunta ako sa kusina at maghahanda pa ng ibang putahe ng pagkain. Grabe, nagulat ako dun ah. Akala kong, si Don Dominador, nawala ng malay. Sabay-sabay kaming tumingin kay Don Dominador na nasa sahig. Agad naman akong lumapit at tiningnan ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mata ay mulat at parang may gusto siyang sabihin, pero walang salita na lumalabas sa bibig niya. Hayaan niyo siya dyan. Hayaan? Mukhang mawawalan siya ng malay eh. Mukhang maayos na ulit yung kalagayan niya. Napatingin ako kay Don Dominador na dahan-dahang tumatayo at umupo ulit sa lamesa. Ang kanyang mga kasalo sa pagkain, wala man lang pakialam. Mas lalo akong naguluhan dahil parang hindi sila mga tao, kundi wala silang emosyon o pakiramdam. Diyos ko, may ihi ako sa kaba. Isandali lang, may banyo ba dito? Oo, katabi ng kusina. Umalis si nanay at bumalik na kami sa aming lamesa. Tumingin ako kay Bert at tulad ko alam kong naguguluhan na din siya. Bakit parang hindi man lang tayo pinansin ni Don Dominador? Parang wala sila sa kanyang sarili. Hindi ko rin alam kung bakit. Kumain lang kayo, lalamig ang pagkain. Bigat ang pakiramdam ko. Susubo na sana ako ng pagkain nang biglang makita ko si nanay na lumabas ng kusina. Namumutla siya at mukhang balisa. Lumapit siya sa akin at nanginginig na tumingin kay Leo. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman kong napakalamig nito. Bakit, Nay? May problema po ba? Oh, kumusta? Nagustuhan niyo ba ang hiniluto ko? Anak! Aling Patring, nakita kita sa kusina. Anong pakay mo doon?
Wala. Pumunta lang ako sa banyo. Ganun ba? Ang ingay naman ng bisita natin. Leo, alam mo na ang gagawin mo. Ano tong nasa pagkain? Kunot noo akong tumingin kay Bert na nakatingin sa kanyang plato. Nakita kong nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kutsara habang iniaangat ito. Magsasalita na sana ako nang makita kong may daliri ng tao ang pagkain namin. Napatingin ako kay nanay na nakatingin kay Leo. Agad akong lumingon doon at nagulat ako nang makitang sinasaksak ng paulit-ulit ni Deo si Don Dominador. Ang dalawang kasamahan nito ay walang emosyong nakatingin lang sa ginagawa ni Leo. Tumalsik sa buong paligid ang dugo mula sa katawan ng matanda at nanlamig ang katawan ko sa nakita. Agad na tumingin kay Ginang Mercado na nasisiyahan sa makikita niya. Biglang lumingon siya sa amin kaya hinila ko si nanay palapit sa akin. Pasensya na, masyadong maingay. Leo, dalhin mo siya sa kusina. Magluluto ulit ako ng iba pang putahe. Nakakahiya naman sa 3 nating bisita. Anong kaibangan na nangyayari rito? Huwag niyong iisiping tumakas dahil mas mapapabilis lang ninyo ang pagpapahinga ninyo. Mas dumagundong ang puso ko nang makita kong naging pula ang mga mata ni Ginang Mercado. Lumapit siya sa kinauupuan ni Don Dominador kanina at kumuha ng dugong nasa sahig sa katinikman ito. Saktong-sakto ang sarap. Oh, siya, kumain na kayo. Huwag niyo akong galitin. Magluluto na muna ako sa kusina. Aswang! Mga aswang sila! Ano gagawin natin? Hindi ko pa gustong mamatay. May asawa pa ako naghihintay sa bahay namin. Hindi niya tayo pinapunta rito para tulungan. Kundi, Hindi ako papayag. Alis na ako dito. huwag kang magpadalos-dalos. Kasi naman maghintay tayo na maging hapunan nila dito. Bert! Bert! Dali ka na anak, bago pa sila ulit bumalik dito. Napamura na lang ako sa hangin sa kakinuhang tinidor at lumabas kami ni nanay. Paglabas namin agad na bumungad sa amin ang malalaking puno. Wala kaming makitang daan pa uwi. Lumingon sa akin si Bert. Tito, halika, dalian ninyo. Ang sabi ko ay huwag niyo akong gagalitin. Hanapin mo sila Leo at ipatikim mo sa kanila ang pagdurusa ng mga taong hindi marunong sumunod sa akin. Napayuko kami at mula sa bahay nakita ko kung paano magpalit ng anyo si Leo. Naging mas malaki ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay naging pula at tumalas ang kanyang malaking ngipin. Teka, siyang nakita naming aswang ni nanay na humahabol sa akin. Ano? Nakita mo na yung aswang na yan? Oo, kaya pala pamilyar sa akin si Leo. Peste! Biglang napatingin sa gawin namin si Leo kaya agad kaming napaatras. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni nanay bago lumingon kay Bert. Takbo! Wala na kaming sinayang na oras, agad kaming tumakbo kung saan man kami dadalhin ng aming mga paa. Naririnig namin mula sa malayo ang mabilis na kaluskos dahil madamo at hindi na gaanong mabilis ang takbo ni nanay, mabagal ang galaw namin. Nay, kailangan pa natin magmadali. Anak, ang sakit na dibdib ko. Hindi ko na kaya tumakbo. Hindi, Nay. Malapit na tayo. Makakalabas tayo sa impernong to. Nay! Sinalo ko siya nang biglan nawalan siya ng balanse. Naging tahimik ang buong paligid. Mas nagdagdag ito ng aking kaba. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang aswang. Napatingin ako kay nanay na nahihirapan na sa paghinga. Nay, kaya nating lumabas rito, Nay. Anak, tumakas ka na. Iwan mo na ako dito. Hindi, ayoko.
Hindi ako papayag. Magkasama tayo lalaban. Anak, nakita ko ang tatay mo. Si tatay? Paano? Saan? Nakita ko ang kanyang ulo na nakalagay sa malaking garapon kasama ng iba pang mga ulo. Patay na ang tatay mo. Sila ang pumatay sa tatay mo. Pinatay nila si tatay. Mga hayop. Umalis ka na, anak. Paparating na ang mga aswang. Baka ikaw ang sunod niyang patayin. Hindi ako alis rito nang hindi ka kasama. Umalis ka na, anak! Nakita ng dalawang mata ko kung paano hilain si nanay papalayo sa akin. Agad akong napatayo at lumabas sa pinagtataguan namin. Nakita kong hawak na ni Leo si nanay. Lahat ng takot ay napalitan ng guilt. Itiwan mo si nanay! Ako ang kalabanin mo! Hindi mo ako matatalo. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang susunod na papatayin ko. Itinapat ni Leo ang kanyang matulis na kuko sa leeg ni nanay. Agad akong nanghina at napaluhod. Huwag! Nagmamakaawa ako. Huwag mong idamay rito si nanay. Hindi naman siya kasama rito, di ba? Hindi siya imbitado. Ako ang pakay mo. Ako kuhain mo. Ngunit sumama siya. Walang makakalabas dito kapag pumasok kayo. Huwag! Leo, nagmamakaawa ako. Huwag ang nanay ko. Pagsigaw ko noon, nakita kong nagkaroon ng emosyon ng kanyang mga mata. Doon agad ako napaisip sa lahat ng galaw ni Leo para siyang alipin ni Ginang Mercado. Agad kong kinuha ang oportunidad na yon. Leo, alam kong hindi ka masamang nilalang. Ginagawa mo lang to dahil sa utos ni Ginang Mercado. Pero kung gugustuhin mo, kaya mong makalaya. Yung sugat mo sa pisngi, galing yan sa kanya, di ba? Hindi ka niya tinuturing na kanang kamay niya. Ginagamit ka lang niya. Anak, nagmamakaawa ko. Itigil mo na to hanggat may oras pa. Umalis ka na. Ayoko, Nay. Ikaw na lang tangi kong pamilya. Kaya ako pumunta rito dahil gusto kitang sagipin sa sakit mo, hindi para lang ka rito. Anak, hindi mo kasalanan ang kung ano mangyayari dito, ha? Hindi. Leo, alam mo kaya mo bang itama lahat ng ginawa niyo sa mga tao? Huwag mong gawin to. Nakita kong unti-unting lumuluwag ang hawak ni Leo kay nanay. Nakakatakot pa din siyang tingnan pero nakikita ko ang pagiging maamo ng kanyang mukha. Tumayo ako at inilahad ang kamay ko kay nanay. Dahan-dahan namang kinuha ni nanay ang kamay ko hanggang sa makawala na siya kay Leo. Maraming salamat, Leo. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo. Anong nangyayari sa kanya? Teka, ang sipol na yun. Napahawak si Leo sa kanyang ulo na parabang masakit pakinggan ang sipol. Agad na paatras kami ni nanay. Hindi nagtagal dumating si Ginang Mercado. Pula na din ang kanyang mata. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo, Leo? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang pumatay ng tao? Sinagip kita sa malupit mong tatay. At ngayon, ito ang gagawin mo sa akin? Tatraydorin mo ako? Dahil sa lakas ng pagsampal ni Ginang Mercado, nagdugo ang labi ni Leo. Unti-unting bumalik ang walang emosyon na mata ni Leo. Dapat mong alalahanin kung bakit mo to ginagawa. Pinatay ng tatay mo, ang nanay mo, at walang ginawa ang mga tao. Kaya nararapat lang na sila ay patayin. Anak, umalis ka na! Dapat mong ipadama sa kanila kung ano ang nararamdaman mo noon. Pagkasabi niya noon, agad na sumugod si Leo sa akin at sinuntok ako. Tumilapon ako at tumama ang aking likod sa matigas na kahoy.
Napadaing ako sa sakit at pagmulat ko, nakita kong hawak na ni Leo ang lieg ni nanay. Nanay! Wag! Leo! Huwag ka makinig sa kanya! Anong akala mo? Mababago mo ang ilang taon kong inalagaan? Isa lang kayo sa mga magiging pagkain at koleksyon ko. Napakawalang hiya mo. Akala mo ba hindi ito malalaman ng mga tao? Anong malalaman? Sinong maniniwala sa inyo sa tingin nyo? Kayong mga naghihikaos ang palagi kong pinupunteriya dahil walang may pakialam kahit pa mawala kayo na parang bula. Walang may gustong maghanap sa inyo dahil mga wala kayong silbi. Anak, tumakas ka na. Tumakas ka na daw. O siya, sige. Bibigyan kita ng ilang minuto para tumakas. Ngayon lang ako magiging ganito kabait sa mga bihag ko. Ang saya. Sumukob ang aking dugo habang nag-iisip kung paano makakatakas sa sitwasyong ito. May nakita akong matulis na kahoy. Puno ng galit akong tumingin kay Ginang Mercado at kinuha ang kahoy na yun. Sumugod kami kay Leo at nagawa kong tusukin ang kanyang tagiliran at nagulat ako nang hindi man lang siya gumalaw. Anak ko! Hindi! Nakita ng dalawang mata ko kung paano kuhain ni Leo ang kahoy sa nakatusok na kanyang katawan at tinusok ito sa tiyan ni nanay. Napasuka si nanay ng dugo at naluluhang tumingin sa akin. Umalis ka na, anak! Nay! Susugod na sana ako nang biglang sinipa ako palayo ni Leo. Sa ikalawang pagkakataon tumama ang likod ko sa kahoy pero ngayon naramdaman kong may matutulis na kahoy na bumaon sa likod ko. Ngayon lang ako natuwa ng ganito, Leo. Akin ang matandang yan. Alam mo na kung ano ang gagawin sa maduming taong yan. Nanlalabo man ang aking paningin, nakita ko kung paano hinila ni Ginang Mercado ang katawan ni Inday na parabang isang hayop. Napaluha ko dahil hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Napatingin ako kay Leo na dahan-dahang lumalapit sa akin. Parang wala ito sa sarili. Hawak niya pa din ng dugo ang kahoy na isinaksak niya kay nanay. Biglang napaupo si Leo at hinawakan ang kanyang ulo. Mukhang nasasaktan ulit siya kaya kinuha ko ang oportunidad na yon para lapitan siya. Pero hindi pa ako nakakadalawang hakbang nang may humila sa akin palayo kay Leo. Sino? Bert? Kailangan na nating umalis habang hindi pa sumasapit ang gabi at nawawala na sa sarili yung mga yun. Ano? Pagkatapos mo ko, bitiwan mo nga ako! Huminto ako at tumingin sa kanya ng may galit sa aking mga mata. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Nasa ka kanina ha? Nung kailangan kita. Pinatay nila si nanay. Patawarin mo ako, Martin. Hindi ko kayang harapin ang mga aswang na yun dahil ikakamatay ko eh. Peste ka! Makakaya natin yung kung nagtulungan tayo. Buhay pa sana si nanay ngayon. Patawarin mo ako. Sinubukan ko pero palagi ko naaalala yung pamilya ko. Hindi ko sila kayang iwan. Hindi lalo na't walang ibang mag-aalaga sa kanila. Napaupo ako sa sinabi niya at napahagulhol. Nasa puso ko pa din ang galit pero may parte din sa aking nagsasabing hindi ko masisisi si Bert. Lumapit sa akin si Bert at marahan akong tinapik. Pero hindi ko kayang iwan ka doon. At sunod na papatayin ng mga aswang. Kaya nandito ako, binabalikan kita. Wala na ring silbi, Bert. Wala na si nanay. Martin, alam mo kung anong klaseng tao ang nanay mo. Gusto ko niyang umasenso. At kahit wala na siya ngayon, alam mong yan ang gusto niyang sasabihin sa'yo. Wala na akong pag-asa. Sa simula pa lang ayaw na sa akin ng aking mga magulang.
Ano ayaw nila sa'yo? Mahal ka ni Aling Patring. Hindi ako totoong anak ni Nanay Patring. Iniwan ako ng totoo kong mga magulang sa harap ng kubo ni Nanay. At sila ang nagpalaki sa akin. Hindi mo ba napapansin na masyadong matanda si Nanay Patring para maging nanay ko? Para ko na siyang lola. Ano? Sa simula pa lang wala nang rason kung ba't kailangan ko magpatuloy na mabuhay. At ngayon wala na si Nanay. Bakit? Sinabihan ka ba ni Nanay Patring na hindi ka mahalaga sa kanya? Ikaw ang pinapaalis niya sa halip na sagipin niya yung sarili niya dahil mahalaga ka. Natahimik ako sa sinabi niya at tahimik na napahugulgol. Sa loob ng halos 10 minuto hindi kami hinabol ni Leo. Nang kumalma na ako, tumingin ako kay Bert. Papatayin ko sila. Hindi sila makakatakas sa kami ko. Ano? Hindi! Kailangan na nating umalis hanggat hindi pa nila tayo nahahanap. Hindi ako papayag na patuloy nilang gawin to. At idadamay pa ang iba mga inosenteng taong gusto lang na mamabuhay. Ano? Dahil lang ba walang maghahanap sa kanila? Pwede na sila patayin? Wala silang karapatan. At akong tatapos sa kanila. Pero masyado mapanganib. Naiintindihan kita, Bert. Lahat ng sinabi mo. Pero sana ako rin intindihin mo. Pamilya ko ang nawala. At kung hindi ako ang kikilos, sino? Tumingin siya sa akin na parabang sumusuko na siya. Tatayo na sana ako nang biglang may marinig kaming kaluskos. Napatingala si Bert at nag-aalalang tumingin sa akin. Kagabi na. Mas malakas ang aswang tuwing gabi. Umalis ka na. Ako nang bahala rito. Pero... Shh! Huwag kang lilika ng ingay. Napatingin ako sa paligid at may nakita kong isang matulis na bato. Agad ko yung kinuha at tumingin sa parte kung saan nanggagaling ang ingay ng aswang. Mas lalong lumakas ang kaluskos at tanging sinag ng buwan ang magsisilbing ilaw namin sa gubat. Umalis ka na. Piste naman oh! Takbo na! Pagsigaw ko noon, agad na tumakbo palayo si Bert at nakita kong sumugod sa akin ang isang malaking nilalang na may pulang mga mata. Buong tapang ko siyang hinarap at kakalmutin na sana niya ako nang binato ko ang matulis na bato sa kanyang mukha dahilan para mapahiyaw siya sa sakit. Para yan sa pagpatay mo sa nanay ko. Akala ko may natitira ka pang puso. Pero tulad ng amo mo, isa kang walang iyang hayop. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Ikaw ba may alam sa napagdaanan ng lahat ng taong pinatay nyo? Bawat pumupunta rito may rason. May paghihirap na kinakaharap, kaya nanghihingi sila ng tulong. At anong ginagawa nyo? Nasisiyan kayong patayin kami isa-isa. Ginawa namin kayo ng pabor. Nahihirapan na kayo kaya pinadali lang namin ang lahat. Yan ang alam mo. Pero sana inisip mo na kung totoong dapat mamatay ang nahihirapan, bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Sa tingin mo ginawa ka niyang halimaw dahil masaya ka sa buhay mo? Nakita ko sa mata niya ang emosyong nakita ko kanina. Kinuha ko ang oportunidad na yon para maghanap ng pwede kong gamiting sandata sa kanya. May nakita ako sa gilid ko na matulis na kahoy. Ikaw na mismo ang pruweba na kaya buhay ka pa dahil lumalaban ka. Hindi. Minamanipula mo lang ako. Isipin mo na kung anong isipin mo. Basta papatayin kita! Agad kong kinuha ang matulis na kahoy at tumakbo palapit kay Leo. Mukhang nawala naman siya sa konsentrasyon dahil wala siyang ginawa nang makalapit ako. Agad kong tinusok ang matulis na kahoy sa kanyang dibdib. Nagkatinginan kami at sa kauna-unahang pagkakataon nakita kong tumulo ang kanyang luha. Patawarin mo ko. Masyado ka na makasalanan para patawarin, Leo. Pinatay mo ang nanay ko. Mas itinusok ko ang kahoy sa kanya. Itinaas naman niya ang kanyang kamay at tinulak ako palayo sa kanya. Napaupo siya sa damuhan at naghihinang tumingin sa akin.
Hindi ko kaya kontrolin sa sarili ko. Kailangan mo na umalis. Dumiretso ka sa daang yan. Meron kayong makikitang daan ng pabuntang bayan. Umalis ka na kasama ng kaibigan mo. Kasama ang kaibigan ko. Nandito pa ako. Hindi kita kayang iwan. Nandiyan ka pero wala kang ginawa? Ito, tutulong sana ako pero nakita kong ganito na yung sitwasyon eh. Umalis na kayo bago ako mawala ng kontrol. Hindi ko kayo may liligtas pag nagyari yun. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay ang babaeng yun. Hindi mo siya matatalo. Masyado siyang malakas. Pues ipapakita ako sa'yo na mali ka. Martin! Tinutulungan na niya tayo! Nagmamakaawa na ako, tigil mo na to! Hindi! Ayoko! Sinabi ko na sa'yo ayoko may madami pang maraming tao. Winaksi ko ang kanyang kamay at tumingin kay Leo. Nanghihina siyang humiga sa damuhan kaya lumapit ako. Hindi kanya kontrolado. Ikaw ang nagpapakontrol sa kanya. Sino bang may-ari ng katawan mo? Hindi ba ikaw? Nakita kong unti-unting pumipikit si Leo na pabuntong hininga sa kalumingon kay Bert. Patay na siya. Kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Mercado. Martin, hindi ko kaya. Patawarin mo ako. Ayos lang. Basta mag-iingat ka. Sundan mo lang ang daang yan palabas ng gubat. Mag-ingat ka ha. Aking kaibigan. Ikaw rin. Tumalikod ako at naglakad pabalik. Sa daan may nakita kong mahabang bakal. Kinuha ko yun at ginawang sandata. Nang malapit na ako sa bahay, nakita ko si Mercado na nasa labas. Nakatitig siya sa buwan at hindi nagtagal. Unti-unting lumabas ang kanyang mga pakpak. Ang kanyang mga mata ay naging itim at tumalas ang kanyang ngipin. Lumingon siya sa gawi ko pero hindi ako nagtago. Matagal niyang tinitigan ang pinagtataguan ko bago pumasok ulit sa kanyang bahay. Ang tagal ni Leo! Hindi mo alam na patay na pala ang kanang kamay mo. Naisipan kong doon pumasok sa kusina. Pagpasok ko sa loob, agad na sinalubong ako ng masangsang na amoy. Napatingin ako sa loob at nakita ko ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na nakalambitin. Pagtingin ko sa kanya, doon ko nakita ang halos 20 ulo ng tao kasama ang ulo ni nanay at ni tatay at ang 3 bisita namin. Ngayon ko lang ikaw nakita, tay. Pero sa ganitong sitwasyon pa. Pinunasan ko ang aking luha. May nakita kong malaking itak at kukuhanin ko na sana yon nang biglang narinig ko ang papalapit na yabag ni Mercado. Agad akong napatago sa ilalim ng lamesa. Leo, nandito ka na ba? Pesteng aswang. Sisiguraduhin ko talaga makakasama mo si Satanas sa impyerno. Napahigpit ang hawak ko sa bakal nang unti-unting naglakad si Mercado palapit sa lamesa. Handa na sana akong sumugod nang biglang tumalikod siya at lumabas ng kusina. Nauubusan na ako ng pasensya, Leo! Lumabas ako sa pinagtataguan ko at kinuha ang malaking itak. Susundan ko na sana si Mercado nang biglang nauna siya. Nakangiti siyang nakatingin sa akin na parabang alam na niyang nandito ako kanina pa. Ang kanyang bibig ay puno ng dugo at mukhang galing ito sa kanyang kinakain. Sinasabi ko na nga ba, naaamoy ko ang iyong balat, ang sariwa mong laman. Papakainin kita ng sarili mong laman. Tandaan mo yan. Sinong tinatakot mo? Ikaw na lang at ako magtutuos, Mercado. Nakita kong mas lumawak ang kanyang ngisi at mabilis siyang tumingin sa aking likod. Agad naman akong lumingon at nagulat ako nang makita ko si Leo na nakatingin sa akin na parang wala sa sarili. Alam kong babalik ka pa din sa akin, Leo. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ngayon, hawakan mo ang lalaking yan dahil babalatan ko siya ng buhay. Agad kong winasiwas sa ere ang itak para hindi ako mahawakan ni Leo. Ginamit ko din ang bakal para pigilan sa paglapit si Mercado.
Hindi mo ako mapapatay ng baka lang, Martin. Kahit ano gagamitin ko, mapatay lang kita. Una kong sinugod si Leo na kaagad namang nasangga ang itak. Agad naman akong pumosisyon at sinipa si Leo sa tiyan. Humarap naman ako kay Mercado at mukhang nasisiyahan lang sa ginawa ko. Tinutok ko ang itak sa kanya pero imbis na lumayo, mas lumapit siya. Ituloy mo. Sige, tagain mo ako. Papatayin kita! Itinaas ko sa ere ang itak at malapit na sana yun sa kanyang lieg nang biglang lumapit si Leo at sinangga ang itak gamit ang kanyang isang kamay. Dahil doon siya ang nasaktan. Napahiyaw siya sa sakit lalo na't halos mahiwalay na ang kanyang kamay. Bago mo ako mapatay, kailangan mo munang patayin si Leo. Alam mo ba, ako ang amo niya at lahat ng gusto ko ang susundin niya kahit pa man patayin niya ang sarili niya. Leo! Humiyaw siya kasabay ng kanyang pagtulak sa akin palayo kay Mercado. Nagulat naman si Mercado sa ginawa ni Leo at ang mas ikinagulat niya ay noong kumuha ng kutsilyo si Leo at sinaksak si Mercado sa paa. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? 30 taon ako naging alipin, Mercado. At sa loob ng ganong katagal na panahon, ngayon lang ulit ako nakaramdam na maging tao. Anong tao? Aswang ka. Ginawa kitang aswang. Kinokontrol kita kaya akin ka. Hindi. Hindi mo ako pagbabayari! Dumagundong ang sigaw ni Leo sa buong paligid. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Mercado bago nag-iika-ikang umatras. Ako? Sinisigawan mo? Alam mo ang magiging kahahantungan mo, Leo, kapag ginawa mo to. Alam ko kung anong gusto kong kahantungan nito. Dahil sa galit, naaalala ko ang palaging paalala sa akin ng aking ina bago siya namatay. Yun ay maging isang mabuting tao sa kabila ng masamang paligid. Leo! Leo! Akala ko'y kilala mo na talaga ako. Ngunit hindi pa pala. Naging pula ang mga mata ni Mercado at hindi ko halos nasundan ang buong pangyayari. Nakita ko na lang si Leo na buhat ni Mercado sa ere. Sinasakal niya ito sa leeg. Nahihirapan naman si Leo na kalasin ang hawak ng ginang. Nakalimutan mo na yata kung anong kaya kong gawin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko kung paano pinasok ni Mercado ang kanyang kamay sa dibdib ni Leo na parang isa yung malambot na bagay. Marahas niyang hinila ang kanyang kamay kasabay ng paglabas ng tumitibok na puso ni Leo. Masarap din pala ang iyong laman. Hindi. Walang iya ka! Lumapit ako kay Mercado pero tiningnan lang niya ako bago tinapon sa akin ang walang buhay na katawan ni Leo. Dahil sa bigay, sumabay ako sa pagtilapon. Bumagsak ako sa mga garapon, nabasag yun at lumabas ang ibang mga ulo. Napadaing ako at sinubukan kong tumayo. Hindi na masaya. Wala na akong kasama. Napakawalang iya mo talaga! Ako? Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Gusto mo bang malaman? Umupo siya malapit sa akin. Napatingin naman ako sa paligid kung meron ba akong pwedeng magamit pero wala akong nakita maliban sa mga basag na salamin. Matagal na akong nabubuhay noong panahon pa ng mga Hapon. At tulad ninyo, isa din akong tao noon. At isa din ako sa mga inaabuso. Maraming Hapon ang gumamit ng aking katawan. Inabuso ako at wala ni isang tumulong sa akin. Walang naawa. Kaya simula noon, isinumpa ko ang mga tao. Ngunit isang araw, nalaman ko nagkaroon ako ng anak. At dahil sa kanya, natuto ko magbago.
Akala ko ay mabubuhay na ako bilang isang normal na tao. Ngunit may isang sundalong inabuso ko. Dahilan para malaglag ang aking kaisa-isang anak. At doon na ako nagsimulang maging kampon ng kadiliman. May natagpuan akong isang aswang at gusto ko maging katulad niya. At simula nun, isa-isa kong pinatay ang lahat ng mga nang aalipusta sa akin. Pero wala kaming kasalanan sa'yo. Bakit mo dinadamay ang mga inosenteng tao? Bakit? Dahil gusto ko. At masayang paglaruan ang mga katulad ninyo. Mga desperados sa lapi. Mga walang kinabukasan. Mga taong lumuluha. Naging tulad ka rin namin. Kaya nga pinapatay ko kayo. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa inyo. Tumingin siya sa akin na parabang nandidiri. Napabuntong hininga siya bago bumukas ang kanyang mga pakpak. Tumingin siya sa akin at malademonyong ngumisi. Masyado na ako maraming nasabi sa iyo. Tapusin na natin to. Mabilis na sumugod si Mercado sa akin. Wala na akong maisip na ibang paraan. Agad kong itinapat sa kanya ang matulis sa salamin. Dahil mabilis ang paglapit niya, hindi niya nakita ang ginawa ko at natusok siya sa lieg ng salamin. Kinuha ko ang oportunidad na yon at tumayo. Aalis na sana ako nang magulat ako dahil nakita ko si Bert na may hawak na 3 gasera. Lumayo ka, Martin! Ako nang tatapos sa aswang na to! Bert, bumalik ka. Bago pa man makasugod muli si Mercado, itinapon ni Bert ang gasera sa aswang. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakahagis agad itong nabasag at ang apoy ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan dahil sa gaas. Hindi! Ito pang isa! Humiyaw ulit si Mercado nang mas lumaki ang apoy sa kanyang katawan. Napatingin ako kay Bert na buong tapang na hinarap si Mercado na gumagapang papalapit sa kanya. Halika dito! Tao ka! Magkita na kayo ni Satanas! Itinapon ni Bert ang huling gasera sa mukha ni Mercado kaya nangisa-isa nang magliyab ang kanyang mukha. Pareho kaming nakatitig sa katawan ng aswang na unti-unting natutunaw sa apoy. Lumingon sa akin si Bert. Bumalik ka. Habang paalis ako, iniisip kong hindi ko kaya maging duwag na kaibigan. Ang sabi mo pa nga, kaya natin silang talunin kung magtutulungan tayo. Tama ka. Salamat, kaibigan. Salamat din sa'yo. Mas kampante na ako ngayon na iligtas ang pamilya ko dahil wala ng mga aswang. Tumango ako at lumapit sa akin si Bert at tinulungan ako dahil nanghihina na ang buong katawan ko. Mukhang kumakalat ng apoy ah. Kailangan na nating umalis. Sige, halika na. Paalam, nanay. Paalam, tatay. Lumabas na kami ng bahay at hindi pa man kami nakakalayo, nakita namin kung paano tupukin ng apoy ang buong bahay. Huminto kami ni Bert. Walang nagsalita sa amin. Nakatingin ako sa bahay habang inaalala ang lahat ng nangyari ngayong araw. Hindi nagtagal nakita namin ang unti-unting pagpasok ng sinag ng araw sa gubat. Umaga na. Mas madali na tayo makakauwi. Tama, halika na. Hindi natin nakuha ang tulong na kailangan natin. Ano na mangyayari sa asawa mo? Alam kong palagi mayroong paraan. Hindi ako susuko hanggat hindi ako nakakakuha ng perang gagamitin ko sa panganganak ng asawa ko. Tumango lang ako at paika-ikang tumingin sa daan. Napatingala ako at nakita ko ang maraming ibon na nasa sanga ng mga puno. Ikaw, anong gagawin mo pagkatapos nito? Hindi ko alam. Wala akong naiisip. Wala ka bang naaalalang gustong ipagawa sa'yo ng nanay mo? Bigla akong natahimik. Naalala ko ang panahong nag-uusap kami at sinabi niyang gusto niyang mag-aral ako. Lihim akong napangiti.
Mukhang alam ko na yung susunod na gagawin. Pagkasabi ko noon, nakita na namin ang daan palabas ng gubat. Nagmamadali kaming naglakad na parabang yun ang aming matagal nang hinihintay. Pag-apak namin sa semento, pareho kaming napaupo at dinama ang init ng araw. Parang 1 linggo na akong hindi naaarawan. Kailangan ako ngumiti dahil nakita ko muli ang mga tao. Tama ka. Tumayo muli kami ni Bert at umuwi na kami sa aming baryo. Naghiwalay na kami ng landas ni Bert dahil kailangan na niyang umuwi. Pagdating ko naman sa kubo, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at katahimikan. Umupo ako sa maliit na upuang nasa labas ng kubo at tumingin sa palayan. Nay, gabayan niyo ako palagi Kayo ni tatay. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang aking buhay. Tulad ng pagpapahalaga niyo sa akin. Oh, may kalapate. Paano ka napunta rito? Sino nagmimay-ari sa'yo Tumingin sa akin ang kalapati at parang nakikipag-usap ito sa akin. Ngumiti naman ako at kumaway sa ibon. Hindi nagtagal, binuka niya ang kanyang mga pakpak bago lumipad palayo. Biglang naging magaan ang aking pakiramdam. Parang ang ibong yun ay ang aking mga magulang na masasabing pakawalan ko na ang mabigat kong dinadala. Hindi ko kayo bibiguin, Nay. Buong araw, nagpahinga lang ako sa kubo. At kinabukasan nagising ako nang may sunod-sunod na pagkatok sa aking pinto. Binuksan ko yun at bumungad sa akin ang masigla kong kaibigan na si Bert. Martin! May maganda akong balita. Ano? Ay! Teka! Marami pa akong sugat. Aga-aga nang yayakap ka Ay, pasensya na. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sagot na ng ospital ang lahat ng mga gastusin. Ang kailangan ko na lang problemahin ay yung magiging pagkain ng pamilya ko. Talaga? Mabuti naman. Totoo nga sinabi mo makakahanap ka ng solusyon. Tama ka. Talagang nagpapasalamat ako dahil naging maayos ang kalagayan ng aking asawa. Masaya ako para sa'yo, Bert. Salamat. Alam mo, sana ikaw rin. Makapunta ka sa akin na may daladalang magandang balita. Hindi ko hawak ang panahon. Pero handa na ako magpalaya sa mabibigat kong nakaraan. Handa na akong tahakin ng plano para sa akin. Anong unang gagawin mo? Mag-aaral ako. Pupunta ako sa bayan at lahat ng pwede kong aralin, aaralin ko. Masaya ako sa'yo, kaibigan. Inaasahan ko ang pag-asenso mo. Alam kong ikaw rin, Bert. Dahil hindi tayo magsasaka lang. Tulad lang din nila tayo. May kakayahan na umasenso. Napangiti siya sa sinabi ko at tinapik ako sa braso. Nag-usap pa kami ng ilang oras bago umuwi na siya. Naganda naman ako sa aking pag-alis. Hindi ako aalis sa kubo dahil gusto kong limutin ang lahat ng alaala. Gagawin ko ito para tuparin ang pangarap ni nanay sa akin. Lumipas ang 8 taon, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Nakasuot na ako ng polo at hindi na puno ng putik ang aking mga kamay at paa. Mayroon din akong disenteng sapatos. Nakangiti akong humarap sa salamin. Ay, sa wakas nakapagpatayo na rin ako ng sarili ko negosyo. Kahit maliit lang, alam mo lalago pa to sa mga susunod na taon. Lumabas ako at tiningnan ang tindahan kong puno ng paninda. Maraming pumapasok na mga bumibili. Masaya akong tumulong sa aking mga trabahante. Lahat sila ay tinuturing kong pamilya. Pagsapit ng tanghali, naisipan kong umuwi sa aming baryo pagkatapos ng ilang taon kong pagkawala. Sumakay ako ng tricycle at pumunta sa aming baryo. Pagdating ko doon, halos wala pa ding pinagbago maliban sa nasisirang kubo. Mukhang wala nang nagsasaka rito. Martin! Manong, dito lang po ako. Teka, pamilyar ang boses na yun Martin! Uy! Ikaw nga! Grabe, halos hindi kita makilala. Laki na pinagbago mo Bert! Ikaw nga!
Ang tagal mo namang hindi umuwi. Anong nangyari? Kumusta ka? Eto, nakapagpatayo na ako ng sarili kong tindahan sa kabilang bayan. Talaga? Grabe ang astig ah. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. Magsasaka pa rin ako pero hindi na dito. Oo nga eh, ano ba nangyari? Bakit wala nang magsasaka dito? Walang pamilya si Don Dominador kaya napunta sa gobyerno yung lupa. Narinig ko nung isang araw na pwede daw bilhin tong lupa. Hindi ko alam kung sinong susunod na mamamahala dito eh. Talaga? Napatahimik ako. Alam kong magiging malaki ang gastusin kung sakaling bibilhin ko itong lupa. Napabuntong hininga ako at tumingin kay Bert. Sa susunod na buwan, panigurado mayroong magmamayari na rito. Sana nga. At kung sino man, hindi maging malupit sa mga magsasaka. Kimita kong ngumiti sa katumingin sa sakahan. Dinama ko ang lamig ng hangin at bumalik sa akin ang alaala noong nagtatrabaho ako dito. Bibisita ako kay nanay. Kay Nanay Patring? Teka, dun sa gubat? Oo, matagal na ako hindi bumabalik ron eh. Sigurado ka ba? Handa ka na bang bumalik? Oo naman, matagal ko na itong pinag-isipan. Gusto ko ring alalahanin ang pagkamatay ng aking mga magulang. Kung ganun, sige sasama ako. Ha? Ba't ka pa sasama? Hindi na kailangan. Ano ka ba? Naging parte din ako ng alaala doon. At saka, isa pa, gusto ko rin makasama ka muna. Ang tagal mo nawala eh. O sige, halika. Wala ka na bang ginagawa? Idadaan ko lang muna to sa bahay. Okay lang ba? Oo naman, sasama na rin ako. Gusto ko makita yung anak mo. O, halika na. Naghihintay na yun sa akin. Alam mo bang matalino si Patricia? Naku, bata pa lang yun. Gusto matuto magsulat at magbasa. Napangiti ako habang pinapakinggan si Bert na magkwento ng kanyang naging buhay. Pagdating namin sa kanyang bahay, napansin kong tulad noon, hindi pa din nagbabago ang kanyang buhay. Tagpi-tagpi pa din ang kanyang bahay. Lumabas naman sa kubo ang kanyang anak at masayang sinalubong si Bert kasama ang kanyang asawa. Nagpaalam muna si Bert sa kanyang asawa na may pupuntahan kami at agad naman itong pumayag. Laki na ng anak mo ah. Parang kailan lang, manganganak pa lang yung asawa mo. Naku, sinabi mo pa. Bert, gusto ko lang sabihin sa'yo nandito lang ako ha. Nangangailangan pa ako ng tulong sa aking tindahan. Baka pwede kang pumasok ron. Teka, talaga? Oo, bala ko rin bilhin yung lupa malapit sa kubo para makapagsaka ulit tayo ron. At ikaw ang gagawin kong ikalawang tagapagmana na magiging lupa habang nandun ako sa bayan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Malaking tulong to sa pamilya ko, Martin. Wala nga naman, Bert. Alam ko ang pakiramdam ng pagdurusa at nangako ko sa sarili ko habang buhay pa ako. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa nangangailangan. Nakita ko ang butil ng luhang pumatak sa mata ni Bert. Alam kong gusto niyang sabihin ito sa akin pero nahihiya siya kaya ako na mismo ang nanguna. Tinapik ko ang balikat niya at nagsimula na kaming maglakbay papunta sa gubat. Sumakay muna kami ng tricycle at pagdating namin sa harap ng gubat na pahinto muna kami. Para kaming bumalik sa panahon kung saan una kaming pumunta dito. Napatingin naman ako kay Bert at sabay kaming tumango bago pumasok sa gubat. Paano kung may aswang pa pala? Talagang ngayon mo yung sinabi kung kailan nakapasok na tayo, no? Hindi. Ayos lang, nandiyan ka naman eh. Ikaw ang unang ipapakain ko kung sakali. Uy, hindi ako sumama dito para maging pain mo, no? Sabay kaming magtawanan at nag-usap pa ng ilang mga nakakatawang usapan bago nakarating kami sa lugar kung saan nakita namin ang malawak na espasyo na walang may kaunti pang mga kahoy. Wala na ang bahay, tinupok na ng apoy. Tahimik kaming napatitig sa iilang mga naiwan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking sertipiko sa pag-aaral at binuklat ito na parabang nasa harapan ko sila. Hindi man lang ito diploma, pero alam kong kahit na ito ang nakuha ko, masaya sa akin si Nanay. Nanay,
natupad ko na ang gusto mo. Nakapag-aral ako kahit na matanda na ako at marami ako natutunan. Ito mga inaral ko, ginamit ko para magtayo ng negosyo at doon ko nalaman ang kagustuhan ko magnegosyo. Maraming salamat po sa inyo ni tatay ha. Pumunta ako rito dahil makita na yung uli kong pagbisita sa lugar na to. Pero palagi niyong tatandaan na nasa puso ko kayo at ang nangyari sa inyo noon, hindi ko makakalimutan. Ikukwento ko pa nga sa aking mga apo at anak sa susunod na mga taon. Patuloy po kami magiging inspirasyon ng mga tao, nanay. Lalaban ako at kayo ang aking kinakapitan. Sana masaya kayo kung nasan man kayo ngayon. Natahimik kami ni Bert pagkatapos kong sabihin yun. Di naman namin ang lamig ng hangin at ingay ng ibon. Martin, may naririnig ako. Anong narinig mo? Parang kaluskos na no. Malaking daga lang eh. Alam mo, nakakatawa yung mukha mo kapag natatakot. Nakakainis naman oh. Baka hindi na tayo makalabas dito kapag nagtagal tayo. Tara na! Wala nang aswang. Pinatay na nga natin, di ba? Napatawa na lang ako kay Bert saka naglakad na kami palabas ng gubat. Paglabas namin, naghiwalay na ulit kami ni Bert. Pumunta ako sa aming tindahan at nagplano para sa susunod na gagawin ko. Umabot ang 2 buwan. Nagawa ko ng bilhin ang lupa. Masaya akong nakatingin sa palayan na may mga magsasaka. Nang makita nila ako, kumaway sila sa akin. Ngumiti ako at lumapit sa kanila. Saka tinulungan silang magtanim. Oh, may kainan sa bahay ko mamaya. Punta kayo. Fiesta sa amin. At dito po nagtatapos ang kwento ng aking lolo, mga kasityo pangil. Masaya akong natapos ko itong kwento ng may ngiti sa labi. Pero ang pinakatumatak sa isipan ko ay kahit man maraming pagsubok sa buhay, kahit na nasa bingit ng kamatayan ang buhay mo, kapag may plano pa ang Panginoon sa iyo, malalampasan mo ang lahat. Kaya po ako sa tuwing may pagsubok sa buhay, palagi akong kumakapit. Kahit na anong mangyari. Lumalaban ako dahil si Lolo nga kinalaban ng mga aswang na kaya. Ako pa kaya? Sana may natutunan din kayo mga listeners sa kwento. Kung meron man kayong komento, masaya akong babasahin ito sa comment section. Pero bago po ako magpaalam, gusto kong magtanong sa inyo. Anong problema sa buhay ang nalagpasan ninyo sa nakaraang linggo? Kahit ano, dahil gusto kong malaman ninyo na may karamay din kayo. Muli ako si Warren, isang magandang araw sa inyong lahat. Nagpapaalam.